Ako pala si Raymond, Sergeant Raymond Chosing. Bali, ako ngayon yung napiling base enlisted personnel ng FSRR. Yung another encounter ko na naman sa Hulo noon, nung time na na-wounded yung CO ko. Tapos, pero nasa batalyon pa ako noon. Bali, yung CO ng first company, na-wounded. Tapos yung, bali, may 4 na enlisted personnel din na wounded. Bali, yung pangalawang encounter na yon, napa-exit na rin sana kami noon. Nung pa-exit na, bali, sa sobrang ng tropa na excited talaga na makababa kasi sobrang tagal na laging resupply sa bundok. Talagang sabik na makaligo, makalaba. Ngayon, okay na pa, exit na kami noon. Pero Mon, sige nga, magtanong ako sa iyo kasi ano mo lang ano yung kuminsan kasi 'di ba bago kayo pa-exit ilang operation na yon, isabi mo nga kung kada 7 days ba ang resupply nyo, hindi kayo nakakaligo. Normal, 'di ba? Yes, Normal kung may madaanan ka na batis diyan, pero hindi ka naman pwedeng magtagal maligo, 'di ba? So, bakit yung tropa pag paalis, pauwi na, parang sobrang excited? Yan. Sa simula ng kwento mo, ikwento mo nga yung ganun na ano. Yung nasabi ko na excited yung tropa talaga makababa kasi nga yung makapag-relax na hindi masyadong aktibo lagi sa kasi pag sa bundok talaga, yung doon is lagi kang aktibo tapos lagi kang alerto. Ngayon, excited yung tropa na makababa dahil nga yung makapagpahinga rin yung pagiging alerto niya sa bundok. Tapos yung maliban doon, yung talaga makatulog ng maayos, sir. Totoo, di ba? Kasi parang, sige nga, ano ba yung utak natin pag nasa bundok na yung alerto na nakakapagod talaga yun, na lalo na kung tuloy-tuloy, di ba? Na, Yes, sir. kumpara sa nasa barracks ka na pwede kang matulog, pwede kang mag-Facebook. Yes, ano yung pagkakaiba ng dalawang yun? Kasi pag talagang matagal ka sa bundok, sir, talagang yung pinagkaiba nun, sir, yung pag sa bundok ka, talaga yung safety talaga ng, hindi lang safety ng buhay mo, sir, ng sarili mo. Kasi nga, pag once ikaw yung naka-duty doon o naka-perimeter sa kwan, baka mamaya doon sumulpot yung sir, tapos patulog-tulog ka doon, ikaw yung magiging rason ng pagka-pin down ng sir, ng kumpanya. O pagka paano na rin natin na maiwas sa pagka-wounded o pagkamatay. Kaya yung masabi ko na pag-exit na yung tropa na malaman sa radyo na exit na. Pagkakuan. Grabe na yung ng tropa na magmadali na mag-fix na sir ba? Ng puncho, i-fix dyan sa mamaya ka na magluto, doon ka na magluto sa sa baba. Ganun yung gawin ng senior sir ba? Pag Tail Scout. Yung Tail Scout gusto magluto para gumaan din yung dala para mabawasan yung tubig. Sabi ng team leader, sige, mamaya ka naman kayo, pa-exit na tayo. Nung pa-exit na yun, sir, yun na, makapagpahinga yung tropa, makatulog na maayos, makapagbanding na walang iniisip na kalaban, ganun, sir. Kaya yun yung pinag-ano ng pag nasa bundok ka at saka yung pa-exit na talaga, sir, na makapag-relax. So, saan to? Sa Indanan? Saan? Indanan kahit saan kami makaano ng sir, Indanan, Patikol. Pero itong encounter mo na ikukwento, saan to? Ay, doon sa to sir, Patikol na sir. O sige nga, sa mga hindi pa nakapunta ng Sulu, ikwento mo nga yung yung itsura ng labanan, yung battlefield ba Yes, sa Indanan? Sa Indanan, sir. Ano itsura ng Indanan? Bakit doon palaging nag-aaway? Yan. Bali yung Hulo talaga, kahit saan ka doon sa Indanan at saka sa Patikol, talagang may kalaban. Hindi ko alam kung, sa bagay, dalawa yung doon, yung grupo, sir. Dalawa. Yung area naman ng Indanan, doon yun yung pinakamataas na bundok. Sa buong Hulo, yun yung pinakamataas na bundok doon na nasabi ko. Kasi inakyat na namin yun yung Mount Tumatangis.
Kaya yung mga bagong sundalo ngayon, pag magsama kami tapos na saan ka na-assign? Minsan magsabi, ulo ako, yung mga bagong graduate. Ngayon, ang isang tanong ko lang dyan, kung sa ulo ka na-assign, alam mo ba yung pinakamataas na bundok sa hulo? Tapos, ano yung nasa taas nun? Kasi yung nasa taas nung tumatangis na yun yung dati na naabutan ko doon is Marines pa dati yun, sir. Tapos yung ano nila, palitan nila doon, chopper, yun yung area ng Indanan. Tapos, lagi sa baba ng tumatangis, doon palagi rin may encounter yung tropa. Kasi nandun yung mga plantation nila ng mga Abu Sayyaf, di ba? Kasi Yes, doon yung ano nila hanap buhay nila sa Yes, sir. tumatangis. Yes, sir. Sa baba niya, sir. Baba niya. Yes, sir. Kaya hindi sila mawala-wala talaga doon, di ba? Yes, sir. Tapos no, ang area naman sa Patikol, ang labanan lang talaga doon, pag alam nila na ranger yung mag-operate, talagang side step sila, sir. Ayaw talaga nila na makipag sa ranger. Kasi may isang surrenderist doon, sir, na nakipagpintuan, sir, ba? Kasi parang balik loob na talaga siya sa tropa. Makipag-inuman yun, sir. Ngayon, sinasabi niya sa amin na pag ranger yung nakita ng kalaban na nag-operate o i-ambusin na nila, sir, ba? Hindi yan nila i-encounter, sir. Talagang side step yan sila. Hindi kaya sa ibang tropa na hindi ko man inano lahat, sir. Marami akong karanasan na dun sa hulo na yung mga unit ng katropa natin, sir, ng army. Palaging napugutan ng ulo, sir. Yun, naiwan. Tapos kami yung taga-rescue. Kami yung yung QRF nila. Kami lagi yung ng tropa mag-rescue. So, itong encounter mo na to, parang sabi mo na-wounded si CEO mo, which is medyo seryoso na usapan yan kasi official company commander. Of course, kasama palagi. Kasi kung minsan kasi yung mga publiko parang feeling nila yung buti nga meron tong mga ganito na ikukwento natin na yung mga opisyal kasama talaga yan sa combat. Di ba? Hindi nga nasa likod yan, nandun sa harap. Sa harap, sir. Di ba? So, sige nga. So, ikwento na natin yung di ba, excited na kayo lahat pababa. Pababa, sir. Pababa. Yes, Sige nga. Yung pababa na yon, ayun na, nag-text na lahat. Kasi pababa, nabalitaan. Kasi nagdadalawang isip pa yan yung nasa brigade o yung nagpa-operate na ganito, na pababain na. Siyempre yung tropa nagdadalawang isip din niya na mag-fix ba o hindi. Kasi hapon na o sir. Ngayon, nung pa-exit na yun, sir, alerto talaga yung lead scout at guide. Grabe ka alerto, sir. Kaya nung pababa na, grabe yung puno, sir. Grabe Grabe yung ng parang cover at saka concealment ng bahay na yun, sir, ba? Bahay na... inambus kayo? Hindi, sir. Bali, yun? Kumbaga, pa-exit kami. Nung pagpa-exit na yun, masukal. Ngayon, buti yung lead scout at saka alerto masyado. Kaya nakita na tapos medyo maingay konti. Nagpa-halt muna siya. Pag-halt, yun na. May nakaduyan na buti na lang, nakaduyan na yung kalaban. Pero, nung time na yun, si sniper yun yung unang sniper na napunta sa first battalion yung naabutan ko, pero naka-DS na siya yun, sir. Siya sana yung mag-assault na, sir, kasi yung sniper rifle siya. Ang problema naman, grabe kasukal, hindi rin masyadong mabiswal. Ngayon, ang nirush up na kaya kami medyo sa buntot pa kami konti, sir. Nung pag-rush up, yun na, wagwagan. Nung medyo naka-stand to na muna yung tropa kasi nga mag-observe muna bago i-assault na naman ulit, sir. Ngayon, nung pag-assault, may naiwan na explosive dun sa papasok ng bahay. Nalay nila yon o naiwan lang, na nandun lang? Parang na rin nila talaga, sir. Nalay na nila? Yes, sir. Tapos yung ibang
tubo na, 2-3 na hindi sumabog, sir. Parang nandun na rin lahat, sir. Nag-ipon-ipon na dun, sir. Ba? Mm. Nung pag-assault na, doon na, biglang may sumabog na yung nag-ano talaga doon, nag-command si CO first, si Sir, Karandang dati, sir. Yarnel. Yes, sir. Talagang nag-assault talaga sila, sir. Sila CO. Pag-assault, doon na, may sumabog, na nakasama siya doon sa na-wounded. Dito yung tama niya sa pala, talagang tagos yung sharp nail. Tapos yung ibang tropa na puwet, ganun. Imbes na yung masaya yung pa-exit, naging tuloy. Kasi nga may na-wounded na, Pero hindi sa wounded na tawag na yung gunfire ng kwan. Dahil dun sa safety pa rin yung tropa na kahit na encounter, talagang hindi natamaan ng bala, natamaan lang talaga yung tropa dahil dun sa naiwan na explosive, sir. Ang kwan, parang, kasi nung panahon namin, hindi pa ganun kadami hindi pa ganun kagaling yung kalaban nung gumawa ng IED. Pero nung panahon nyo, kasi panahon nyo 15 years after sa akin as commander. Nung panahon nyo, ang dami na talagang IED, no? Kadami na, sir. Di ba, doon ka talaga naman, ba't kabado yung tropa pag may IED talaga? Yung style nga namin, sir, pag ikaw yung lead scout, ano ka muna ng bato na maliit. Tapos tali na tapos sabay tapon mo doon sa daanan mo, sir. Pag mga basilan area ka, sir. Talagang regular nyo na yun na ginagawa talaga, anti-IED. Yes, sir. Tapos silain yung sir, para kung may sumabit man na Oo. at least medyo malayo-layo, sir. Yun kasi yung nagagawa ng mga unang mga sundalo, sir, ba? Na natamaan ng ganun dahil sa ganun na paraan ng kalaban. Kumbaga, yung henerasyon ngayon na sundalo, nagiging wise na rin, sir. Yun yung kaya yung panglaban sa landmine na yan, sir, o yung explosive na nililay nila, sir. Yun na yung namin, sir. Pang-antay sa kanila para hindi ma-damage yung tropa, sir. So bilang nun, tail scout ka pa rin nun? Tail scout pa rin, sir. Katagal ko nag-tail scout. Sabi ko Ilang taon ka ba nag-tail scout? Magdadalawa, sir. So, yung tail scout kasi, sige nga, i-refresh mo nga ako. Ano yung dala, ewan ko, iba na ngayon, pero ano bang dala-dala ng isang tail scout? Tail scout muna tayo bago natin balikan yung encounter. Anong dala-dala ng isang tail scout ngayon? Anong panahon mo? Yung talaga yung dala ng tail scout ngayon, sir, kasi nung nakaraan na, Anong panahon mo muna? yung panahon ko, sir, 10 liters na tubig diyan, sir. Sa pack. 10 liters? Yan, sir. Yung pangsaing na yun, bawal mo yun galawin, sir. Bawal ka doon uminom. Kaya sobrang bigat ngayon, sir. 10 liters? Yes, sir. Saan nyo kinakarga yon? May 10 liters na galon yan, sir. Kaya yun yung pinapractice namin pag may bagong sir. Wala pa kaming ganun nun. Kung galon-galon lang kami na Yes, sir. nun. Mabigat yun na 10 liters. Grabe ka bigat, sir. Yung masabi ko talaga na ngayon, 10 liters. 10 liters kasi is 10 kilos agad yon. Yes, sir. Oh, sige. Ano pang karga ng tail scout? Magdala ka ng sarili mo na bahala ka dyan o basta pinakamababa mo niya na inumin mo lang 4 liters. Yung pinakamababa 14 liters, 14 kilos na yon. sa tubig, sir. Oh. Ngayon yung sir, depende na sa'yo kung magdagdag ka kasi sobrang bigat. Siyempre, mauhaw ka talaga tapos mapagod ka talaga sa sobrang bigat, sir. Hindi lang naman tubig dala mo. Ano pa? Yes, sir. Yung gas na 1.5 din, sir. Kasi Gas. yung kala natin dati, sir, yung tusok-tusok. Oh, tusok-tusok. Tusok-tusok, sir, bumba-bumba. 1.5, dalawang 1.5. Yes, sir. Ang lagyan nyo yung kuha ng coke. Yes, sir. Sa 7 days yun, sir. So, 3, di 17 kilos na yon. Yes, sir. Ano pa? May bala pa ng 90, sir. Ha? Pinapakarga ka pa ng bala na 90? Yes, sir. Bala ng 90. Di kaya kung anong dala na mortar o ano yan, sir. Kung ano yung... Pinapabala ka pa ng 90, tail scout ka na. Yes, sir. Kasi nga, Uy, ano pa? 60, ganun. Bala ng 60, link. Kaya nagiging na talaga, sir, imbes na dati daw, yung pinto ng mga senior kasi may naabutan din ako mga 8-4, mga sir. Kung sa kanila dati, lang talaga yan, yung 4 liters. So, 4 liters, panahon ko, hindi 10 liters. Yes, sir. Alam ko yung dala ng mga tail scout ko noon eh. Ang nagsanay pala niyan, sir, yung 2013 na batch, sir.
Kasi nakita nila na yung ibang team, ubos na magpariwater. Iyon sa kanya, matagal siya magpariwater. Yun pala 10 liters, ngayon nalaman ng ibang kwan, kaya pala eh. Ganon yung senior. Oh, kaya pala, pero kawawa ang tail scout. Kasi kung kasamang gas, di 17 liters na. Yes, sir. Eh, bigas, ilang kilo dala mo? Hindi na binibigay yung bigas, sir. Kaya 19 na yung ibigay, sir eh. Yung bala na ng 90, sir. 90. Agoy, kabigat din nun. Para malaki din yun, sir. Oh. Yun, bahala ka kung sa taas mo ilagay o sa baba ng jungle pack, sir. Tapos yung May 20 plus kilos na yon. Oh, ilan pa, ano pa? sarili mo pang ano, sir, yung kaldero, lamas, lahat nasa sayo yan, sir eh. Dati kay ano man ako ni Batcom at saka ni Stray, ako yung tail scout nila, pati yung baso, okay na. Kasi, Siyempre, mga pagre-relax sa bundok, kaunting baso at pinggan kung pwede, di ba? yes, sir. Private ako, sir. Siyempre, tanggap natin yun, sir. Kasi, pero doon ka talaga na ano, sir, na nahuhubog, sir ba? Yung paano mo irespeto yung senior. Hindi man sa tinatawag na ungas yung ano, sir, yung senior. Talagang doon ka mahubog na yung paano mo irespeto yung civilian man o ano, sir. Kasi grabe talaga sila ano ng bagong sundalo, sir. Oh, hindi ka naman inaabuso eh. Kumbaga, ako noon, talagang CO na ako, sobrang stricto kasi hindi ka naman inaabuso eh. Sinisigurado ko lang na disiplinado ka para pag-away, hindi ka mamamatay. Yun ang philosophy naman ng Ranger, di ba? Naintindihan mo yun noon, noong panahon na yun. Yun, sir, kasi nga nakita ko sa, hindi man ano sa ibang ano, sir. Nakita ko na yung iba relax. Doon talaga dito sa Ranger talaga, yung pagka makakita ka ng senior, talagang ano ka, sir ba? Side step, great ka talaga. Oh, nag-retire na nga yung mga dati kong private. Kung minsan, ilag pa sa akin. Dahil side step pa rin. Yes, sir. Yun yung pinagkaiba talaga, sir, na yung respeto na ano, sir. Gaano ka-importante yung gano'n na disiplina sa gyera? Napaka-importante yun, sir, kasi nga hindi kung sa term pa na ano, sir ba, hindi ka pataka na ano, sir. Hindi yung example sa encounter, yung kasi pag wala kang disiplina, bira ka lang ng bira, sir ba? Pag yung disiplina at saka ano, nandun sa'yo, sir, talagang kung ano yung command, yun lang talaga yung dapat. Sige, kasi doon tayo nakilala kasi na kung ano yung command, na alam mong napakadelikado yung command, pero execute mo talaga yung command, di ba? Yes, sir. Bilang isang sundalo, kailan mo natutunan yung totoong ganon na pag sinabing command, bumabagbag yung kalaban, pero sinabing maneuver ka, magmamaneuver ka talaga kahit bumabagbag yung kalaban. Anong mga panahon na yun sa simula ng mo? Yung sa training talaga, sir, nandun na yun, sir. Nandun na yung gano'n na, na command. Pero yung talaga yung matutunan mo talaga siya, sir, kung nandun na talaga sa field ka talaga, sir. Pag hawak ka na ng batalyon, sir. Kasi dito yung trainee, palagay mo, 5 yung pinakamaraming bantay. Doon halos bantay sa'yo lahat, sir. Kaya doon mo talaga na hubog lahat, sir. Pero, di ba yung pagka-role model ng ating mga NCO, NCO ka na ngayon eh. Yes, sir. Di ba? Ibang klase ano? Yes, sir. Sa atin. Kasi nga, example mo lang kasi kayo yung bumubuhay talaga ng ano eh, ng ating organisasyon, di ba? Yes, 74 years na tayo. And ang nagdadala, totoo lang, ako experience ko yan, hindi ako nambobola. It's talagang NCO, ibang klase talaga. Yes, sir. So doon, paano mo natutunan yun yung batang-bata ka pa? And nadala-dala mo ngayon? Bali, doon sa ano na cancer, yun yung tinuro talaga yun ng mga senior, sir, na talagang inabsorb ko talaga yung kung ano yung tinuro talaga, sir. Inabsorb ko yun. Tapos, siyempre, dati, pagka ikaw yung member, medyo may talagang bugoy-bugoy talaga na siyempre, sunod-sunod ka lang sa utos, sir ba? Hindi yung ikaw yung nagpa-implement talaga. Yung team leader, gaya ngayon, naging team leader ako, sir. Makikita mo talaga yung yung kaibahan ng team leader ka na o NCO ka na sa kaysa doon na member ka lang. Kasi ngayon... Sige. Kasi, bakit? Kasi ngayon, sir,
bilang team leader, talaga yung ikaw na yung hindi na pwede umalis sa kampo kasi nga baka biglang ipatawag. Tapos ikaw na yung may responsibilidad sa team mo na magpaalam sa'yo na labas lang. Siyempre, nag-ano ka rin na kung ano mangyari, ikaw rin yung mag-explain doon sa, ano sir, sa tawag na CO. Kasi nga, hindi na inano masyado sa First Sergeant kasi yung First Sergeant talaga may tiwala na sa team leader. Kaya yung tropa, hindi na magpapaalam sa First Sergeant. Bali yung team leader na yung pupunta sa First Sergeant, sir. Bakit sa elite unit na ganito, napaka-importante talaga yung tiwala ng lahat sa kanilang leader na yun kasi yung kwan yun yun yung mark natin yun Yes, sir. Other elite units ganun din. Pero sa atin kasi, tayo parehong lumaki dito kasi ngayon, alam natin na yun yung sikreto na tiwala Bakit napaka-importante? Katulad nito, katulad nitong unang mga encounter mo. Bakit mo nakita yon na yun yung napaka-importante sa atin? Kasi doon talaga maano yung ano sir, yung buhay natin sir ba na hindi tayo basta-basta ma wounded kasi nga doon sa tiwala natin sa kasama natin sir. Kasi nga yung kasama natin, siyempre safety niya at safety ng lahat talaga yung inanon niyan sir. Kaya malaki yung ano ng tiwala talaga sir sa ano. Sa solo experience mo, si Major Karandang na napakaayos na tao, di ba? Ano yung naging ano mo, yung parang kasi ang next episode mo nito Marawi pero doon ka sulo talaga nagsimulang mahinog Yes sir. So, paano mo alam na medyo nahihinog na ako dito? Pero hindi ka pa ranger noon, di ba? Hindi pa sir. Hindi pa talaga sir. Hindi pa ako ranger nun, sir. So, paano paano yung kung mo na dahan-dahan ano na ako? Mandirig ba na talaga ako? Doon sa kampo pa lang sir, talaga yung turo talaga ng senior yung talagang ano sir, mahubog ka sir ba? Tapos nung encounter na, parang ano na, yung parang smooth na dalhin sir. Smooth na kasi dahil sa turo talaga ng mga senior na nauna. Doon na ano yung na ano ko na hinog na talaga ako sir. Para nung pag-ranger ko, bali nung dismission na parang sanay ka na, hindi ka na rating sir ba? Kasi veterano ka na ng giyera bago ka pa lang, wala ka pang tabak. Veterano ka na, di ba? Kahit pa paano, di ba? So parang, ano naman ang pasalamat mo na ganun yung paghubog sa'yo? Kasi ang susunod nga nito is Marawi. Anong pasalamat mo na yun yung baon-baon mo na, na attitude ba? Na fighting attitude? Bali, hindi ko talaga makakalimutan yung mga senior ko sir. Yun yung mga talagang nagturo sa akin na kung ano ako ngayon sir, tapos yun yung ipapasa ko sa magiging kasunod sa akin sir. Yung paano nila ako dinisiplina, inubog, talaga yung masasabi ko, parang tatayo ngayong balahibo ko pag naisip ko sila sir. Is example? Yung gaya nung... Sino example? Halos ko sir, sila ang naging team leader ko yun si Master Bertolpo. Marami na rin sir na ano. Kaya kasi halos lahat talaga sir nung time na naging private ako sir, halos lahat sila yung pansinin ka talaga pag kahit wala kang cancer kaya yun yung talaga yung tradisyon ng ranger kaya doon ako na ano sir. Hindi ka pwede kasi pa-relax Yes, dito sir. Kaya takbo, dyan, bawal ka maglakad, body-body, doon kahit sa batalyon no sir. Kaya doon ko na pasalamat talaga ako doon sa senior ko talaga sir na halos lahat ng senior na ko sir, puro talaga snappy. Wala akong maano talaga. Yung sila, Master Bertolpo talaga yung kahit na... Bakit? Sa example nga natin, sige, anong mga ugali ni Master Bertolpo? Mapapanood naman niya to, pero para mapangiti naman siya konti-konti, di ba? Ano yung ugali ng isang normal na NCO na nangungulibagtong ng isang private na natuwa siya dahil, tingnan mo yung private ko, best EP ngayon. Sige nga. Yun yung time na tapos sinasabi ko na si Master Bertolpo talaga yung naging kwan kasi siya yung stricto talaga tapos siya yung kabady ko doon sa nagtuturo sa akin paano magluto. Ngayon, sobrang kahit na inis siya,
talaga pinipigilan niya yung sarili niya na mainis, sir ba? Mm. Kaya nasabi ko talaga si Master Bertolfo na kasi snappy talaga kahit na anong kwan niya, anong inis niya sa akin na bilang may mali. Talaga grabe yung timpi niya doon sa bundok, sir. Ganun Tapos, ba? Yes, sir. Tapos, pagka bumaba kami doon, na ako mag-exercise. Gano'n, sir. Alam na yung exercise, sir. Oh, papawis ka mo dyan para hindi mo na ulitin yung yung pinagagawa mo sa taas. Ngayon yung mga natutunan ko na dapat ibahagi sa susunod, sir, yung pagiging snappy ng mga senior, sir. O kasi sa isang organisasyon, yung pagsunod-sunod kasi ng tradisyon na yan yung napaka-importante kasi sa atin di ba? Yes, sir. Na meron tayong ganyan na sinusunod na tradisyon. So pag alis mo ng hulo, bago ka umalis ng hulo, ano yung hindi mo makakalimutan ever sa hulo na, ayun, nasa Maguindanao ka na, bago natin puntahan yung Marawi mo, ano hindi mo makakalimutan na forever na nakatatak sa utak mo sa hulo? Tungkol sa hulo. Yung maliban sa encounter doon, sir, yung pagiging private ko talaga sa, sir, sa batalyon, yung hindi ko talaga makakalimutan, sir, sa private sa ulo kasi doon lahat, sir. Doon lahat ng hirap lahat. Basta nandun na lahat, sir. Yung masasabi ko na experience talaga. Yan yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, sir, nung na-assign talaga ako ng ulo, sir.